Naisip mo na ba na lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa tagumpay at pera ay maaaring isang kasinungalingan? Isipin mong matuklasan, matapos ang 50 taon, na ang mga payo na sinunod mo ng walang pag-aalinlangan ay siya palang dahilan kung bakit ka nanatiling nakatali. At alam mo ba kung ano ang mas masahol pa? Baka iniisip mo pa rin na huli na para magbago. Ngunit patutunayan ko sa iyo na ang kaisipang iyan ang mismong pumapatay sa iyo ngayon. Sabihin mo sa akin ng tapat, ilang beses mo nang naisip, huli na para sa akin. At kung sabihin ko sa iyo na isa lamang iyang paradigma, isang nakasanayang kaisipan na unti-unting ninanakaw ang pinakamagagandang taon mo. Ngayon, babasagin natin yan. Hindi lang kita ipapakita kung bakit ka nanatiling limitado hanggang ngayon, kundi tuturuan kitang baguhin ang laro. Naniniwala ka ba talaga na hawak mo ang kontrol ng iyong buhay? Na ang mga desisyong ginawa mo hanggang ngayon ay talagang sarili mong pinili? Sasabihin ko sa iyo ang isang katotohanang maaaring masakit. Halos lahat ng bahagi ng iyong buhay ay pinamamahalaan ng isang kalabang hindi mo nakikita. Isang kalabang hindi nagsasalita, hindi sumisigaw, hindi humihingi ng permiso, ngunit kinokontrol ang bawat hakbang na ginagawa mo. Ang kaaway na ito ay tinatawag na paradigma. Ano nga ba ang paradigma? Isa itong koleksyon ng mga paniniwala at gawin na nakatanim ng malalim sa iyong isip. Inilagay ito noong bata ka pa, noong wala ka pang kakayahang pumili. Noong bata ka pa lamang, bukas ang iyong isipan at hinihigop ang lahat ng naririnig mo, parang espongha. Lahat ng narinig mo, gaya ng hindi tumutubo ang pera sa puno, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, magtrabaho ka ng husto para lang magkaroon ng kaunting seguridad, ay dumiretso sa iyong isipan. Walang filter. Walang tanong. At iyan ang nagsimulang magdikta sa iyo. Sabihin mo sa akin ng tapat, ilang beses ka nang nagtangkang baguhin ang iyong buhay, ngunit parang imposibleng mangyari. Ilang beses kang nagsimula ng bago, ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumalik ka sa dati mong nakagawian. Hindi ito kakulangan sa lakas ng loob. Iyan ang paradigma na humihila sa iyo pabalik. Para itong autopilot na nagpapanatili sa iyong buhay sa parehong antas taon-taon. Kung ikaw ay nasa 50, 60 taon o higit pa, baka iniisip mong ito na ang katapusan, na ganito na noon, ganito na habang buhay. Pero hayaan mong itanong ko ito, naniniwala ka ba talagang ipinanganak ka para mabuhay ng limitado? Para mabuhay na nagbibilang ng barya? Para gugulin ang pinakamagagandang taon ng iyong buhay sa pag-aalala sa mga bayarin? Kung ang sagot mo, alam mo ba kung sino ang nagsasalita sa loob mo? Hindi ikaw. Ang paradigma. Gusto mo bang makita kung paano ito gumagana? Isipin mong tumaas ang kita mo ng napakalaki. Halimbawa, gawin mong buwanan ang kinikita mong para sa isang buong taon. Ano ang pumapasok sa isipan mo? Siguro iniisip mo, imposible yan, hindi yan para sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil ang paradigma ang nagdidikta ng lohika na tinatanggap mo. Kinokontrol nito ang iyong pananaw, kung paano mo ginagamit ang oras, at kung gaano karaming pera ang pinaniniwalaan mong kaya mong kitain. Para itong isang invisible na salamin na binabaluktot ang realidad upang manatili ang lahat gaya ng nakasanayan. At alam mo ba kung ano ang nakamamangha? Hindi ka ipinanganak na may ganyang paradigma. Inilagay lang iyan sa'yo. Sa mga usapang narinig mo noong bata ka, sa mga hirap na naranasan ng iyong pamilya, sa mga paniniwala ng lipunan. Kung ang pamilya mo ay laging kapos at sinasabi nilang mahigpit ang buhay, malamang lumaki kang naniniwala rin doon. At kung walang nagturo sa iyo na questionin yan, patuloy na tumatakbo ang programang ito hanggang ngayon nang hindi mo namamalayan. Ngayon, sabihin mo sa akin, ilang oportunidad na ba ang pinalagpas mo dahil sinabi ng paradigma na ito ay mapanganib? Ilang beses kang hindi nag-invest, hindi nagnegosyo, hindi sumubok, dahil may boses sa loob mo na nagsabing hindi yan para sa iyo? Tama. Hindi ikaw ang nagsalita. Ang programang iyon. At kung hahayaan mong magdikta ito, walang magbabago. Walang halaga kung ilang kurso ang tapusin mo o ilang libro ang basahin mo. Maaari mong paniwalaan ng buong puso na kaya mong magbago, pero sa ilalim ng kamalayan, kung saan nangyayari ang totoong desisyon, ang paradigma ang may hawak ng kapangyarihan. Alam kong mabigat pakinggan. Ngunit ito ang katotohanan para sa karamihan ng mga tao na umaabot sa 50 taon na iniisip na tapos na ang laban. Hindi iyon totoo. Hindi kailanman naging totoo iyon. Ngunit hanggat hindi mo kinukuha ang kontrol sa programang ito, walang magbabago.
Patuloy na pamamahalaan ng paradigma ang iyong buhay at mananatili kang nasa parehong kalagayan. Sabihin mo sa akin ng tapat, gusto mo bang gugulin ang natitirang bahagi ng buhay mo na sinusunod ang isang programang hindi mo man lang pinili? Gusto mo bang ulitin ang parehong routine, parehong takot, parehong limitasyon hanggang sa huling araw mo? O handa ka bang basagin ang siklo at tuklasin na may oras pa, at napakaraming oras pa, para mabuhay ng isang bagay na pambihira? Dahil sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat, ang paradigma ay may kapangyarihan lamang dahil hindi mo pa ito hinamon ng seryoso. Kapag nagsimula kang magtanong at paulit-ulit na maglagay ng mga bagong ideya sa halip ng luma, unti-unti itong nawawalan ng lakas. Nakakita na ako ng mga taong nasa 70 taong gulang na bumasag ng paradigma at nagtayo ng mga negosyo na kumikita ng milyon-milyong piso. Nakakita ako ng mga taong dekada nang naniniwalang wala ng pag-asa. Ngunit nang maunawaan ito, nakabawi sila sa loob ng ilang buwan. Ngunit nagsisimula ito sa iyo. Nagsisimula ito kapag nagpasya kang tumigil na sa pagiging bihag ng programang ito. Dahil hanggat hindi mo ito ginagawa, patuloy kang maniniwala na nagtatrabaho ka para kumita ng pera. Kahit na ang totoo, ang trabaho ay hindi kailanman naging at hindi kailanman magiging pinagmumulan ng iyong kayamanan. Ang trabaho ay para magbigay ng kasiyahan. Ang pera ay nanggagaling sa ibang bagay. At iyan ang ipapakita ko sa iyo, hakbang-hakbang, simula ngayon. Ngayon, sagutin mo ako, handa ka na bang hamunin ang 50 taon ng programming? O hahayaan mo bang kontrolin ng hindi nakikitang kalaban ang susunod na 20 o 30 taon ng buhay mo? Dahil ang pagpili, sa unang pagkakataon, ay nasa iyo. Kapag sinabi mong nag-aalala ka, balisa, o pagod, alam mo ba kung ano talaga ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay nasa negatibong panginginig ka. Hindi lang ito isang kasabihan, kundi isang siyentipikong katotohanan, lahat ng bagay sa sansinukob ay enerhiya, kabilang ka. Ang iyong katawan ay isang masa ng enerhiya na nasa napakataas na bilis ng panginginig, at bawat pag-isip na mayroon ka ay binabago ang dalas na yon. Ngayon, hayaan mong itanong ko ito sa iyo, kung lahat ay enerhiya at ang enerhiya ay humihila ng kapareho nito, ano sa tingin mo ang nangyayari kapag ginugol mo ang maraming taon sa pag-vibrate ng pag-aalala, takot, at kakulangan? Tama. Mas lalo mo lang hinahatak ang mga bagay na katulad nito. At alam mo ba kung ano ang problema? Karamihan sa mga tao ay walang ideya na nangyayari ito. Tanungin mo ang isang tao kung kumusta siya at sasabihin niya, ayos lang ako, o hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam ngayon. Pero hindi niya sasabihin, alam kong emosyonal akong nakapulupot sa isang negatibong ideya, kaya nasa mababang panginginig ako. Pero iyon mismo ang nangyayari. Ang iyong mga damdamin ang nagpapakita ng iyong panginginig. At ang panginginig na ito, sa kabilang banda, ang nagtatakda kung ano ang iyong hinahatak. Ngayon, isipin mo ito, ilang beses ka nang nahuling nag-aalala tungkol sa hinaharap, natatakot na maubusan ng pera, o nagagalit dahil hindi nangyari ang inaasahan mo. At ilang beses nitong nalutas ang problema. Wala ni isa. Pero patuloy mo pa rin ginagawa ito taon-taon. At alam mo kung ano ang mas masama? Iyan ang programa ng iyong paradigma. Itinuro nito sa iyo na normal ang mag-alala, na parang mabuti pang magreklamo. Pero ang totoo, bawat beses na ginagawa mo ito, lalo mo lang pinapalakas ang isang pattern na ikinukulong ka. Alam ko na kapag 50 taon ka na o higit pa, iniisip ng marami, wala na akong dating sigla, hindi ko na kayang magbago. At isa pa itong kasinungalingan ng paradigma. Ang enerhiya ay hindi nauubos. Hindi nawawala ang enerhiya habang tumatanda ka, nawawala lang ang sigla dahil nakakulong ka sa mga pag-isip na naglalagay sa iyo sa mababang panginginig. Kung gigising ka araw-araw na iniisip ang mga bayarin, problema, at lahat ng maaaring magkamali, paano mo asahang magkaroon ng masaganang buhay? Hindi ito possible. Sabihin mo nga sa akin, napansin mo ba kung paano ang mga taong laging nagrereklamo ay hindi umaasenso? Nakakulong sila sa parehong dalas, pinapalakas araw-araw ang mga bagay na ayaw nila, at sumasagot ang universo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming dahilan para sila magreklamo. Batas ito. Ang panginginig na ibinubuga mo ay siyang panginginig na bumabalik sa iyo. Kung gusto mo ng kasaganaan, kailangan mo munang mag-vibrate ng kasaganaan. Hindi ito paghihintay para makita, kundi pagdama bago pa ito dumating. At ito ang katotohanang maaaring baguhin ang lahat para sa iyo. Walang nagtuturo nito sa iyo noong bata ka pa,
Kaya gumugol ka ng mga dekada na naniniwalang ang mga damdamin ay basta reaksyon lang sa mga nangyayari. Pero hindi ganoon. Ang damdamin ay mga pagpipilian. Maaari kang magdesisyon ngayon na pumasok sa mas mataas na panginginig. Pero kailangan mong sanayin ang isip mo para dito. Natutunan ko ito sa pinakamahirap na paraan. Dati, lagi akong nagre-react sa lahat ng bagay. Kapag may masamang nagawa sa akin, nadidismaya ako. Kapag hindi nangyari ang gusto ko, pakiramdam ko talo ako. Hanggang sa maintindihan ko na hindi ko kailangang mag-react, na maaari kong piliing magresponde. Ngayon, kapag may nagsabi ng negatibo, iniisip ko, opinyon niya yon, pero hindi nito tinutukoy kung sino ako. Pinapanatili ko ang imahe ng sarili ko, hindi ang imaheng sinusubukan ng iba na ipilit sa akin. Nakakapagpalaya ito. Ngayon, isipin mo, ilang beses mo nang hinayaan ang opinyon ng iba na sirain ang araw mo. Ilang beses kang nawalan ng tulog sa mga bagay na wala kang kontrol. Hindi ito makatuwiran. At kung patuloy mong gagawin ito, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Ang susunod na 10-20 taon ng buhay mo ay magiging kapareho ng nakaraang 20. Dahil walang nagbabago hanggang hindi mo binabago ang iyong panginginig. At alam kong may magtatanong, paano ko ito babaguhin? Sasabihin ko sa'yo. Nagsisimula ito sa isang sinadyang desisyon. Kapag napansin mong hindi ka maganda ang pakiramdam, huwag mo itong tanggapin bilang normal. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ako ganito? Anong pag-iisip ang lumilikha ng damdaming ito? At palitan ang pag-iisip na yon. Sa simula, parang mahirap ito dahil ginugol mo ang mga taon sa otomatikong reaksyon. Pero sa pagsasanay, makukuha mo ang kontrol. Gusto kong maintindihan mo ito, hindi ka biktima ng mga pangyayari, biktima ka ng iyong panginginig. At ang iyong panginginig ay kontrolado ng iyong mga pag-isip at damdamin. Kung babaguhin mo ito, lahat ay magbabago. Lahat. Ngayon, isipin mong gumising araw-araw at sa halip na isipin kung ano ang maaaring magkamali, magsimulang makaramdam ng pasasalamat para sa kung ano ang mayroon ka at para sa darating pa. Hindi dahil nandyan na, kundi dahil naniniwala kang darating ito. Iyan ang positibong panginginig. Iyan ang naglalagay sa iyo sa parehong dalas ng iyong hinahangad. At kapag nasa dalas ka na yon, sisimulang lumitaw ang mga oportunidad, darating ang mga ideya, papasok sa buhay mo ang tamang mga tao. Hindi ito mahika. Batas ito. Kaya itanong ko sa iyo, gusto mo bang patuloy na mag-vibrate ng pag-aalala, takot, at kakulangan, na humihila ng mas marami pa nito sa buhay mo? O gusto mong magsimula ngayon na mag-vibrate ng kasaganaan, kasiyahan, at kasiglahan, kahit bago mo pa makita ang pagbabago? Dahil dumarating lang ang pagbabago pagkatapos. Una mong maramdaman, saka mo makikita. Iyan ang pagkakasunod. At sasabihin ko pa ito, iyan ang naghihiwalay sa mga taong laging nagrereklamo mula sa mga taong umuunlad. At nasa iyo ang pagpili. Ngayon, sa sandaling ito, dahil hawak mo ang kapangyarihan na magdesisyon kung saang panginginig mo gustong mabuhay habang buhay. At kung gagawin mo ang desisyong ito ngayon, ang mga susunod na taon ay maaaring maging pinakamahuhusay na taon ng iyong buhay. Noong ipinanganak ka, wala ka pang sariling opinyon, wala ka pang paniniwala, wala ka pang paghuhusga. Isa kang blangkong pahina, handang punuin ng mga karanasan at ideya. At lahat, ganap na lahat ng bagay na iyong narinig at nakita noong unang mga taon ng iyong buhay ay dumiretso sa iyong panloob na isipan. Walang salaan, walang pagtatanong. At doon mismo nagsisimula ang pinakamalaking patibong ng iyong buhay, ang tahimik na bitag ng paradigma. Mag-isip ka sandali. Nagsasalita ka ng wikang iyong ginagamit dahil lumaki kang nakakarinig nito. Kumakain ka ng pagkain gusto mo dahil lumaki ka sa kapaligirang iyon ang karaniwan. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ka naniniwala sa iyong paniniwala tungkol sa pera, trabaho at tagumpay? Sa parehong dahilan. Dahil lumaki kang naririnig ang mga ideyang iyon. Kung lumaki ka sa isang tahanan kung saan laging sinasabi na mahirap ang buhay, hindi nagdadala ng kaligayahan ang pera, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, hulaan mo. Ang mga pangungusap na iyon ay naging ganap na katotohanan sa iyong panloob na isipan. At iyon ang kumokontrol sa iyo hanggang ngayon. Gusto mong makita kung paano ito gumagana? Isipin mo ang lahat ng pagkakataon na na-excite ka sa isang bagong ideya, marahil magbukas ng negosyo, mag-invest sa kakaiba, magpalit ng karera. Sa isang saglit, napuno ka ng kasiglahan.
Ngunit bigla na lang, narinig mo ang tinig na nagsasabing, hindi iyan para sa'yo, masyadong delikado iyan, mas mabuting manatili sa ligtas. Narinig mo na ba ang tinig na yon? Siyempre. Ang tinig na yon ay hindi makatuwiran, ito ay otomatiko. Iyon ang paradigma na nagtatanggol sa sarili. Ayaw nitong mawala ang kontrol. Nakaprograma ito para panatilihing ganoon ang lahat. At ang masama pa, habang tumatagal ang buhay mo, lalo mo itong pinatatag ng hindi mo namamalayan. Sa bawat pagkakataon na sumuko ka sa takot, sa bawat pagpili ng iligtas, kaysa sa mas mabuti, lalo mong pinapatibay ang programang iyon. Hanggang dumating ang oras na tila imposible nang magbago. At ngayon, paglagpas ng 50 taon, maraming tao ang naniniwalang huli na ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, isa na namang kasinungalingan ng paradigma yon. Ginagamit nito ang edad bilang dahilan para manatiling may hawak ng kapangyarihan. Ngunit ang katotohanan, habang buhay ka, maaari kang magbago. Nakita ko na itong mangyari sa mga taong mas matanda pa kaysa sayo. Gusto mo bang isang simpleng halimbawa kung paano ito kumikilos araw-araw? Ilang beses mo nang naisip na mag-invest sa isang bagay pero hindi mo ginawa dahil natakot kang mawalan? Ilang beses kang hindi humingi ng pagtaas ng sahod o hindi naghanap ng mas magandang oportunidad dahil inisip mong wala kang kakayahan? Wala itong kinalaman sa talino, wala rin sa talento. May kinalaman ito sa nakaprograma sa loob mo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang umaabot ng 50 taon at napapansing inikot lamang nila ang buong buhay sa parehong bilog. Nagtatrabaho ng mabigat, nagbabayad ng bayarin, nangangarap ng kalayaang hindi dumating. Dahil hindi nila kailanman tinanong ang programang iyon. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kung ang buhay mo hanggang ngayon ay resulta ng nasa iyong panloob na isipan, ano sa tingin mo ang mangyayari kung magpapatuloy ka sa parehong programa sa susunod na 20 o 30 taon? Magiging iba ba? Hindi. Ngunit may paraan palabas. At nagsisimula ito sa isang simpleng hakbang, ang magtanong. May kapangyarihan lang ang paradigma dahil hindi mo ito kailanman totoong hinamon. Kapag nagsimula kang maglagay ng mga bagong ideya kapalit ng luma, nagsisimula itong humina. Ngunit hindi sapat ang mag-isip ng minsan. Kailangan ito ng paulit-ulit. Kailangan mong punuin ang iyong isipan ng bagong ideya hanggang sa ito ang maging nangingibabaw. Kaya gusto kong ialok sa iyo ang isang simpleng hamon ngunit makapangyarihan. Sa susunod na 7 araw, sa bawat oras na marinig mong sinasabi ng tinig na yon na hindi iyan para sa iyo o hindi mo kaya, gusto kong sagutin mo ito ng malakas, isa lang itong paradigma. Kaya ko ito at patutunayan ko. Maaaring mukhang katawa-tawa pero hindi. Sa bawat ulit na gagawin mo ito, unti-unting hihina ang lumang programa at magsisimulang mabuo ang bago. Ngayon, isipin mo ito, kung hindi ka magbabago, walang magbabago. Walang saysay kung gaano karaming libro ang basahin mo, gaano karaming kurso ang tapusin mo. Hahanap at hahanap ng paraan ang paradigma para hilahin ka pabalik sa parehong lugar. Pero, kung magdedesisyon ka ngayon mismo, sa oras na ito, kunin ang kontrol, ang mga susunod na taon ay maaaring maging pinakamagaganda sa iyong buhay. Dahil hindi edad ang pumipigil sa iyo, hindi rin kakulangan ng oportunidad. Ito ay ang tahimik na programang dala mo mula pagkabata. At kaya mo itong baguhin. Ang tanong, mananatili ka bang bilanggo ng di nakikitang bitag na ito o sisimulan mo nang gibain ang mga pader na ito ngayon din? Alam ko ng eksakto kung ano ang pakiramdam ng tumingin sa buhay at maramdamang walang paraan palabas. Naranasan ko na yon. May isang panahon na ako'y lubos na naligaw. Wala akong formal na edukasyon, wala akong espesyal na kakayahan, wala akong plano para sa hinaharap. Nagtatrabaho ako sa bumbero at, para maging tapat, pakiramdam ko ako'y nakulong. Nakulong sa mababang sahod, nakulong sa mga utang na hindi ko alam kung paano babayaran, nakulong sa rutang walang kahulugan. Naiisip ko noon, ito na ba? Para rito ba ako ipinanganak? Magtrabaho ng todo, magbilang ng barya at mamatay ng hindi tunay na nabuhay. Marahil na tanong mo na rin ito. At sasabihin ko sa iyo, kapag nasa ganoong kalagayan ka, nagsisimula kang maniwalang wala kang pagpipilian. Iniisip ko noon na may mga taong isinilang para magtagumpay at ang iba, tulad ko, hindi. Hanggang isang araw may nangyaring nagbago ng lahat. Isang kaibigan ang nagbigay sa akin ng isang libro, Mag-isip at Yumaman. Maaari kong basahin yon minsan at ilagay na lang sa estante gaya ng ginagawa ng karamihan. Pero hindi ko ginawa.
Binasa ko ang librong iyon araw-araw. Nilamon ko ang bawat salita. At sa bawat pagbasa, may tinig sa loob ko na nagsasabing, may paraan, at matatagpuan ko ito. Ngunit alam ko ring hindi sapat ang magbasa lang. Kaya gumawa ako ng isang bagay na ikakahiya ng karamihan. Bumili ako ng isang portable na plaka, iyong lumana, at dinadala ko ito kahit saan ako magpunta. Pinapakinggan ko ang parehong recording araw-araw, ng maraming oras, walang tigil. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng paulit-ulit na pakikinig sa parehong mensahe ng daan-daang beses, libu-libong beses? Ginawa ko yon dahil kailangan kong baguhin ang aking pananaw sa buhay. Hindi ko naiintindihan ang lahat noon, ngunit naramdaman ko na kung ulitin ko ang mga ideyang iyon ng sapat na dami, may magbabago sa loob ko. Tinatawag akong baliw ng mga tao. Sinasabi nila, baliw ka na ba? Araw-araw mo ba itong pinapakinggan? Wala naman itong babaguhin. Ngunit alam ko na kung magpapatuloy ako sa pamumuhay na gaya ng dati, hinding-hindi magbabago ang aking buhay. Kaya't nagpatuloy ako. Ilang buwan. Ilang taon. At alam mo ang nangyari. Nagsimulang tumaas ang aking kita. Una ng dahan-dahan, tapos bigla na lang. Sa loob ng maikling panahon, lumayo ako mula sa isang buhay na walang pag-asa at nakamit ang higit sa 1,500,000 piso kada taon. Ito noong dekada 50 at 60. Para magkaroon ka ng ideya, ito ay katumbas ng higit sa 11,000,000 piso sa kasalukuyan. Wala akong diploma, wala akong karanasan sa negosyo, wala rin akong pambihirang talento. Isa lang ang meron ako, ang desisyon na baguhin ang aking pananaw anuman ang mangyari. At iyon ang nagbago ng lahat. Sapagkat naintindihan ko na hindi ang matinding pagtatrabaho ang mag-aalis sa akin sa kahirapan. Hindi ito ang pagtatrabaho ng mas mahaba, hindi ito ang pagtiis sa bawat sentimo para mag-ipon. Ang kailangan ay baguhin ang paraan ng aking pag-isip. Baguhin ang paraan ng pagtingin ko sa aking sarili. Kunin ang kontrol sa aking isipan, dahil kung hindi ko gagawin yon, walang magbabago sa aking mundo. Ngayon, tanungin kita, ilang beses mo nang tiningnan ang iyong buhay at naisip na wala ng pag-asa? Ilang beses mong naisip na huli na para magbago? Naniniwala rin ako noon. At nagkamali ako. Dahil hindi edad ang pumipigil sa iyo. Hindi ka kulangan ng oportunidad. Ito ay ang iyong nakasanayang kaisipan. At kung nagawa kong baguhin yon, matapos ang maraming taon ng paniniwalang wala akong maibibigay, bakit hindi mo rin magagawa? Gusto kong maintindihan mo ito, hindi ako naiiba sa'yo. Hindi ako mas matalino, hindi ako ipinanganak na maswerte, wala rin akong pribilehyo. Pinili ko lang na hindi na muling mamuhay sa dati kong paraan. Pinili kong baguhin ang aking isipan bago subukang baguhin ang anumang bagay sa labas ko. At ang desisyong iyon ang susi. Kaya, kung naririnig mo ito at nararamdaman mo na ikaw ay nakatali, na walang labasan, gusto kong tandaan mo, ito ay ilusyon lamang na nilikha ng iyong pananaw. Isa lamang itong programa sa iyong isipan na nagsasabing hindi mo kaya, na huli na imposibleng magbago. Ngunit hindi mo na kailangang maniwala dito. Dahil may daan, at nagsisimula ito kapag nagpasya kang baguhin ang nasa loob mo. Ang desisyong iyon ay maaaring magbago hindi lamang ang mga susunod na taon, kundi ang buong kasaysayan ng iyong buhay. At maniwala ka, ang mga susunod na taon ay maaaring maging pinakamahusay na mga taon na iyong naranasan. Ngunit nakasalalay ito sa iyo. Handa ka bang gawin ang lahat ng kinakailangan para baguhin ang pananaw na ito? Dahil may papangako ko sa iyo, kung gagawin mo, magbabago ang lahat. May isang bagay na alam ng pinakamayamang tao sa mundo, ngunit hindi nila itinuro sa iyo. Wala itong kinalaman sa pagtatrabaho ng mas mahaba, sa pag-aaral hanggang sa pagod na pagod o sa swerte. Ito ay tungkol sa mental na pag-uulit. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring mahiya ka sa umpisa. Ang yaman ay hindi nagmumula sa pisikal na pagsisikap, nagmumula ito sa mental na pagprograma. Ito ang nagtatangi sa mayayaman sa mga taong buong buhay na nagsusumikap lamang para bayaran ang mga bayarin. Alam kong maraming tao ang hindi naniniwala dito. Dahil lumaki tayo sa pakikinig na para kumita ng pera, kailangan magtrabaho ng husto, magpawis, magsakripisyo. Ngunit kung totoo iyon, ang mas masipag na manggagawa ang pinakamayaman. Alam natin na hindi iyon ang kaso. Ang mga mason, ang mga tagalinis, ang mga driver sila ay masisipag, kadalasan mas masipag kaysa sa sinumang ehekutibo. Ngunit hindi sila ang nag-ipon ng yaman. Bakit?
Dahil hindi ang pisikal na trabaho ang nagbubunga ng kayamanan. Ito ay pananaw. Ito ay programa. At ang nakakaintindi nito ay nagbago ng buhay. Ang mga tao tulad ni Oprah Winfrey, halimbawa, ay nagpatupad ng mga prinsipyong ito. Hindi dahil sinuwerte sila, kundi dahil naintindihan nila na bago magkaroon, kailangan maging. Kailangan mong mag-vibrate sa dalas ng nais mo. Kahit ang mga malalaking atleta ay ginamit ang kapangyarihang ito. Naalala ko ang pag-uusap ko kay Milt Campbell, medalistang ginto sa decathlon sa Olympia. Sinabi niya sa akin, "Bob, sa unang pagkakataon, naintindihan ko kung paano ko ito nakamit. Hindi ko alam noon hanggang ngayon." Alam mo ba kung bakit? Dahil kahit hindi niya alam, na ipapatupad niya ang mga prinsipyong ito. Nag-visualize siya, naniwala, at naramdaman bago mangyari. Inireprogram niya ang pananaw kahit hindi niya maintindihan ang ginagawa. Ngayon, gusto kong maunawaan mo ang isang mahalagang bagay, hindi mo mababago ang isang pananaw sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng isang libro isang beses. Hindi mo mababago ang isang pananaw sa pamamagitan ng panonood ng isang video at pagsasabi, "May saysay ito." Binabago mo ang pananaw sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-uulit. Patuloy na pag-uulit hanggang sa ang bagong ideya ay pumalit sa lumang pananaw. At bibigyan kita ng isang ehersisyo na maaaring magbago ng iyong buhay kung seryoso ka. Sa loob ng 70 araw, araw-araw, maraming beses sa isang araw, gusto kong ulitin mo ang pangungusap na ito. Ako ay lubos na masaya at nagpapasalamat ngayon na ang pera ay dumarating sa akin sa dumaraming halaga, mula sa maraming pinagkukunan ng patuloy. Ulitin ito tuwing gigising ka. Ulitin bago matulog. Ulitin sa kotse, sa paliguan, habang naglalakad. Isulat sa mga karton at ilagay kung saan mo makikita. Maaaring tila napakasimple nito para maging totoo, ngunit ito mismo ang magsisimulang ireprogram ang iyong isipan. Bakit? Dahil ang subconscious ay hindi nagtatangi kung ano ang totoo at kung ano ang ini-imagine. Tinatanggap nito lahat ng inuulit mo ng may damdamin. At kapag tinanggap ng iyong subconscious ang ideyang iyon, nagbabago ang iyong vibrasyon. At kapag nagbago ang iyong vibrasyon, lahat ay nagbabago. Ito ay batas. Ang iyong naakit ay nakadepende sa dalas na iyong inilalabas. Naranasan ko ito. Nabuhay ko ito. Dala-dala ko ang isang portable na plaka at pinakikinggan ang parehong mensahe ng daan-daang beses. Araw-araw kong binabasa ang parehong libro. Tinatawag akong baliw ng mga tao. Ngunit alam mo ba ang nangyari? Nagbago ako. At nang ako ay nagbago rin ang aking buhay. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago ko ang paraan ng aking pag-isip. Kaya sabihin mo sa akin, handa ka bang gawin ito? Dahil kung gagawin mo, kung magpapasya kang ulitin ang pariralang ito hanggang maging bahagi ng iyong sarili, tinitiyak ko sa iyo na ang iyong relasyon sa pera ay hindi na magiging pareho. Ngunit hindi sapat na gawin ito isang beses o 2 beses. Hindi sapat na gawin ito sa loob ng 1 linggo at sumuko. Ito ay paulit-ulit, ito ay disiplina, ito ay pagtitiyaga. Dahil pinapalitan mo ang isang programa na na-install ng ilang dekada. Ngunit kapag ginawa mo ito, matutuklasan mo ang isang kamangha-manghang bagay na ang kayamanan ay palaging abot kamay mo. Kailangan mo lamang baguhin ang paraan ng iyong pag-isip. At maaari itong magsimula ngayon mismo, sa isang simpleng desisyon, ulitin hanggang maniwala. At kapag naniwala ka, magsisimulang magbago ang lahat sa paligid mo. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring mahirap marinig, ngunit kailangan, kung hindi ka magbabago ngayon, wala ang magbabago. Maaari mong gugulin ang mga susunod na taon sa pagbabasa ng mga libro, panonood ng mga lecture, paggawa ng mga kurso, ngunit kung hindi mo sirain ang paradigma sa loob mo, mananatiling pareho ang lahat. Ulitin mo ang parehong mga gawain, haharapin ang parehong mga problema, mararamdaman ang parehong mga pagkabigo. At kapag napagtanto mo, 10 taon pa ang lilipas. At hindi ito pagmamalabis. Ganito talaga ang nangyayari sa karamihan ng tao. Naniniwala sila na kontrolado nila ang buhay, ngunit ang tunay na namumuno ay isang tahimik na programa, tumatakbo 24 na oras bawat araw, na tinatawag na paradigma. Ngayon, sagutin mo ako, gusto mo bang dumating sa katapusan ng buhay na may pakiramdam na maaari kang gumawa pa ng higit? Na maaari kang mamuhay pa ng higit? O gusto mo talagang simulan ang pamumuhay ng buhay na palagi mong pinapangarap?
Dahil may malinaw na linya na naghihiwalay sa mga nakakamit at sa mga nangarap lamang, ang kakayahang magbago. Hindi baguhin ang mundo, hindi baguhin ang iba, kundi baguhin ang sarili. At nagsisimula ito sa isip. Sa gulang na 50 o higit pa, maraming tao ang naniniwala na huli na ang lahat. Madalas kong marinig ito, Bob, para sa akin hindi na pwede. Lumipas na ang yugtong ito. At sinasabi ko sa iyo, ito ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan na naniwala ka. Walang ganoon na huli na. Hanggat ikaw ay humihinga, may oras pa para baguhin ang laro. Nakita ko na ang mga tao na 70 taon na ay ganap na nagbago ng buhay. Mga taong nagsimula sa wala at lumikha ng matagumpay na negosyo, nakamit ang kalayaang pinansyal, natupad ang mga pangarap na kanilang dinadala sa loob ng maraming dekada. Lahat dahil nagpasya silang baguhin ang paradigma. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit ito napakahalaga. Dahil bawat araw na iyong pinapalampas ay isang araw na pinalalakas ang lumang programa. At habang mas inuulit mo ang pattern, mas ito lumalakas. Para itong 100, habang mas madalas mong tinatahak, mas nagiging malinaw ang marka nito. At kung hindi ka gagawa ng anumang hakbang, ito ang tanging daan na makikilala mo hanggang sa dulo. Ngunit maaari kang magtayo ng bago. Hindi agad-agad, kundi hakbang-hakbang, ideya-ideya. At bibigyan kita ng hamon na maaaring simula ng pagbabagong ito. Sa loob ng 70 araw, araw-araw, gusto kong isulat mo ang isang simpleng pangungusap, ngunit makapangyarihan. Ako ay labis na masaya at nagpapasalamat ngayon dahil ang aking buhay ay nagbabago para sa mas mabuti. Isulat ito sa umaga, isulat ito sa gabi, at maramdaman ang pasasalamat habang sumusulat. Dahil sisimulan nitong lumikha ng bagong landas sa iyong isip. Papalitan nito ang mga lumang ideya ng bago. At gusto kong gawin mo pa ang isa, tuwing sasabihin ng iyong panloob na tinig na, huli na, sumagot ka, ito ay isang paradigma lamang. Ako ang may kontrol dito. Maaaring mukhang simple lamang, ngunit ang paulit-ulit ang susi. Ganito mo muling itatayo ang iyong isip. Ngayon, hayaan mong tanungin kita, ilang bagay ang hindi mo ginawa dahil naniwala kang wala ng oras? Ilang pangarap ang itinabi mo dahil akala mo wala ka ng edad para tuparin ang mga ito? Hindi ito totoo. Hindi ito kailanman totoo. Ngunit kung hindi mo hahamonin ang pag-iisip na ito ngayon, ninakaw nito ang pinakamahusay na taon ng iyong buhay. Ang pagpili ay sayo. At kailangan itong gawin ngayon. Dahil bawat minuto na lumilipas, pinalalakas mo o winawasak ang paradigma na nakakadena sayo. At kung magpapasya ka ngayon, sa mismong sandaling ito, na kunin ang kontrol, maaari mong gawing pinakamahusay ang mga susunod na taon sa iyong kwento. Hindi dahil magbabago ang mundo, kundi dahil magbabago ka. Ang tanong, handa ka bang bayaran ang halaga? Dahil tinitiyak ko sa iyo, mas maliit ito kaysa sa presyo ng buong buhay na nakakadena sa programang hindi mo pinili. At kapag ginawa mo ang hakbang na ito, mapapansin mo na ang lahat ng bagay na mukhang imposible ay magsisimulang mangyari. Ngunit para dito, kailangan mong magsimula ngayon. Ngayon. Walang palusot. Dahil ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay at palaging naroon. Ang pinakamahalagang punto na gusto kong dalhin mo mula rito ay simple. Ang kumokontrol sa iyong buhay ngayon ay hindi ang mga pangyayari, hindi ang edad, hindi ang kakulangan ng oportunidad kundi ang iyong paradigma. Kung babaguhin mo ito, lahat ay magbabago. Walang mas makapangyarihan kaysa kunin ang kontrol ng iyong sariling isip. At ang pinakamaganda, maaari itong magsimula ngayon sa isang desisyon. Ipagpatuloy mo sa akin, dahil sa susunod na video, akyat ka ng isa pang hakbang sa iyong ebolusyon, magiging 1% mas mahusay kaysa sa ngayon, at iyon lamang ang kailangan mo para ganap na baguhin ang iyong buhay. Maraming salamat sa pag-alala sa akin, at hihintayin kita sa susunod na video.